Welcome to my new episode entitled All About Sound System by ER Works. Oh, teka. Bago tayo magsimula, siguraduhin muna na nakasubscribe ka na at nakahit na ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload. Paki-follow na din po ang aking FB page para kung sakaling may giveaway ako, kasali ka. Malay mo, ikaw pa makakuha. O diba, natuto ka na, nanalo ka pa. Ayun, magandang umaga po mga kaibigan natin dyan. Topic natin ngayon ay DIY amplifiers. Sulit pa nga ba ito sa panahon ngayon na marami na naglipa ng mga murang amplifiers? Meron tayo ditong sample. Ito yung aking DIY amplifiers. Bali, hindi po lahat to DIY, pero yung board niya, makikita nyo, change board na yan. Rotel na board. Galing sa kay Sir Arnulfo. Bali, 2 years na to sa akin. 2 years or 3 years. Tapos ito ay Music Focus MA600. Change board ko ito dahil yung issue niya dati is madaling uminit. Tapos garalgal yung tunog. Kaya change board ko. Kaya pinalitan ko ng board. Dati ito ay 9 pairs lang. Ginawa kong 10 pairs. Tapos yung heatsink nito dati sobrang haba hanggang dito. Nagpalit ako ng medyo maliit. May nabili ako sa aking kaibigan na nagdi-DIY din para maging double fan siya. Malagyan ko ng fan sa isa sa harap kasi sobrang haba nung isang heatsink. Hindi ako makapaglagay ng isang fan. Tapos pinalitan ko yung supply papuntang kanyang speaker protect ng malaki-laking transformer kasi yung maliit dati kinakapos pag nag-bass namamatay siya. Bale, specs nito ay dati nasa 600 watts. O tingnan nyo, 600 watts lang pero ang laki-laki nung transformer. Ito po yung mga lumang amp dati. Ngayon, yung mga 600 watts na makikita nyo, ang liit na ng transformer. Ganito lang ka liit. Natin. Panukat. Yun. Sinsyahan nyo na yung aking veteranong panukat. Medyo kalawangin na. Nasa 7.5 yung kanyang diameter. Ang laki. MA600. Kasi ngayon, medyo lumbo tayo ngayon. Tapos, may kapasitor siya. Madami yung kapasitor niya. Ang specs ng kapasitor. 63 volts, 10,000 UF. Oh, ilang piraso yan? 12. 63 volts, 10,000 UF. Busog-lusog yung amplifier na to. Ginagamit ko ito sa mid-high. Pero kung maliliit lang na speaker, pwede na to pang bass. Ngayon, ang tanong, sulit pa nga ba yung DIY na amplifier? Kasi sa sobrang dami na ng mga amplifier na mga mura ngayon. Kung sa akin lang opinion po, kung kayo lang naman yung gagawa, okay na okay itong DIY. Kasi kung kayo yung gagawa, medyo makakatipid kayo. Kung kayo yung gagawa, yun yung first na isaalang-alang natin. Pero kung magpapagawa kayo, medyo pricey ito kumpara sa mga ready-made na amplifier. Tapos, ang kagandahan nito kaysa sa mga ready-made na amplifier as a technician, mas madali po i-troubleshoot ito. Kasi, yung board nito, tingnan nyo. Factory made yan, pero
yung nag-design yan is kapwa natin, kapwa na technician lang natin. Bali, Team AMA yung nag-design. Yan. Yan. Bali, na-revise na yan. Yung mga errors na common sa mga ibang amp, bali, kuha na-revise na dito. Bali, pinasimplify na ito, pinatibay, tsaka, kuha na, pinaganda yung tunog. Bali, kuha na ito. Salang-sala na ito. Bali, na-minimize na yung mga errors na alam ng mga technician sa ibang amp. Tapos, in-apply na sa pag-design ng board na ito para maging durable, mas durable siya at tumagal. Yun yung major na advantage ng DIY amplifier, lalo na kung ikaw yung gumawa. Pag may masira dito, ang dali lang i-troubleshoot. Hindi pareho sa mga ready-made na amp. Complicated yung mga circuit niya. Tapos minsan makikita nyo yung mga pyesa niya, yung SMD pa, yung mga ang liit-liit ng pyesa, yung mga parang kuto na lang. Ang hirap pong i-repair nun. Tapos yung parts, ang hirap pang hanapin. Samantalang itong DIY, yung mga parts, mabibili mo lang dyan sa mga electronic store, dyan sa mga gilid-gilid. Tapos, yung sa DIY, mapapansin mo, mas matataas yung amperahe ng mga transformer na ginagamit kaysa sa mga ready-made na amplifier. Kita po ako dati ng DIY na gawa din ng sikat na nagdi-DIY dyan. Yung parang 502 lang yung case niya. Tapos ang laki ng transformer sa loob. Pinagkumpara dun sa sikat din na brand na din ngayon na amplifier. Ginamit sa bass, ang layo ng tunog. Mas madiin yung DIY kaysa doon sa may ready-made na amplifier. Sa specs, pareho lang daw sila, pero malayo talaga yung tunog. Makikita nyo naman sa transformer, sobrang laki. Ito, hindi to DIY transformer, pero old school na transformer to. Malaki. Tapos, kita nyo na, pure copper talaga. Ang problema lang kasi ngayon sa mga ready-made na bagong brands, maliliit na yung perahe ng transformer. Tapos minsan aluminum pa. Doon sila bumabawi sa presyo ng kanilang amplifier. Ikaw ba naman magninegosyo? Papalugi ka ba? Siyempre, hahanap din sila ng paraan para sila kumita. Tapos ang gagandahan pa nitong DIY na amplifier, bali dito kapwa natin Pilipino yung gumawa ng board na ito. Bali, yung mga circuit na ito ay bali, design na ng ating mga kapwa technician. Ni-revise nila sa ibang mga amplifier. Tapos, ginawa nila ng bagong circuit. Kaya maka-ensure ka talaga na maganda ang quality ng mga DIY. Sa nagsasabing, ay, hindi naman dumaan yan sa mga FTC test, sa mga walang safety features. Meron na po ngayon yan. Etong amplifier na to, meron po itong short circuit protection. Tapos may DC protection na din ito. Meron pang ibang amplifier, pwede pa pong lagyan ng thermal protection. Lahat po yan makikita mong features sa mga ready-made na amplifier. Pwede po yan natin ilagay sa mga DIY na amplifier. Makikita nyo nga yung mga amplifier na malalaki ngayon. Yung circuit niya halos pare-pareho. Yung circuit na yan,
Galing po yan sa isang sikat na technician din sa Iloilo. Yung design po na yan. Kinopya lang po yan ng mga Chinese sa may factory. Kaya di nyo masasabi na yung DIY ay pangit. Tapos yung factory made maganda. Sila pa po ang yung nangongopya ng design ng Pinoy. Ito. Ang ingay ng mga bantay natin. Yun po yung katotohanan dyan. Sila yung nangungopya ng design ng mga Pinoy. Dito sa DIY, masasabi mo na proudly Pinoy made at guaranteed na matibay. Yun lang po. Kung medyo may budget ka naman at gusto mo ng matibay, proudly Pinoy made, madaling i-troubleshoot, hindi sakit sa ulo, maganda yung output lalo na sa base, dito ka na sa DIY. So kung willing ka din mag-antay, medyo matagal-tagal din tong gawin. Ay kung gusto mo, andyan agad. Tapos maganda yung itsura, walang problema. Doon ka na sa factory made. Ang desisyon nasa sayo pa rin sa huli. At yun lang po. Hanggang dito lang muna tayo. At kung palagi ko pong sinasabi, pag may mali po akong nasabi, feel free to correct me dahil tao lang po tayo, nagkakamali. Di po tayo perfecto. At kung may request po kayo na video na tutorial, comment down lang po sa ating video. At paki-like lang din po ng ating FB page. Quiet! Paki-like na lang po ng ating FB page na ER Works. Tsaka kung may mga gamit kayo na gustong bilhin, second hand man or brand new, PM na lang po ako sa aking FB page. Yun na lang po. Maraming salamat po sa ating lahat. All About Sound System by ER Works.